Armin sa North Cotabato. Hanggang doon naman, nakaranas naman ako ng matinding operasyon. Sa time na yun, na-promote na rin ako ng corporal. Assistant team leader na ako noon. Lahat na marami kaming naranasan na inkwentro, lalo na yung kabady namin yung light armor reaction na doon kami sa loob ng armor. Marinig mo talaga yung bagsak ng bala sa loob na natatamaan yung armor. Sabi ko nga sa sarili ko, kung wala yung sinasakyan namin na bakal, baka natamaan na kami nun. Hanggang maraming operasyon na sunod-sunod na nangyari. Tawa ng Panginoon yung under ng TGP, wala namang kahit isa na may nasugatan, pero wala naman na isa talaga nabawian ng buhay. Hanggang nabuwag yung TGP, lumipat naman kami sa buwag ng TGP. Saan na kayo nakapunta naman? Anong unit na inusog na kayo? Napunta kami ng Second Battalion kasi binuo na yung Second Battalion under ni General Cuballes ngayon, na siya major pa dati. Tapos yung history namin si Colonel Naparete, na yung that time Captain Naparete. Napunta na naman kami ng President Quirino Sultan Kudarat. Yung doon naman, naranasan naman din namin yung mga inkwentro sa MI. Yung inkwentro namin sa MI, lalo na sa Camp Omar, yung yung na hindi ko rin makalimutan na inkwentro namin, yung pinasok namin yung Hill 150 na buong under ng batalyon, tapos may dalawang kumpanya na parang dinagdag sa pwersa ng Second Battalion, yung 8th Company at saka Second Company. Yung time na yun, yung First Company ang leading na umakyat ng Hill 510 kasi maraming batalyon noon ng batalyon na IB na pumasok na hindi nila nakuha. Ang ginawa ng 6th ID, winidraw nila yung IB batalyon, yung under ng 6th Division, pinalitan ng Second Battalion ng Ranger. Inakyat namin ng apat na kumpanya, tapos yung leading yung First Company. At yung time na yun, umakyat kami alas 2 ng hapon. Dahil sa ginamit yung Ranger SOP, dahan-dahan, nakipay namin yung pinaka-unang top ng Hill 510, mga bandang alas 6. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung lakad namin, kabady namin yun. Pag-akyat nyo doon sa Hill 150, inoccupy na ng kalaban yun? Yung araw na yun, inoccupy ng kalaban. Kaya nagkaroon ng sniping. Ini-snipe ng mga sniper natin yung pinakatuktok ng, hindi naman tuktok talaga ng Hill 510, yung sa baba pa niya kunti. Gumagapang na yung tropa hanggang ma-occupy yung unang parang advance post ng MI sa Hill 510. Nakuha namin ng bandang alas City, pero wala nang laman. Nakyat ng First Company at sa Second Company at saka 8th Company. Tayong ginawa naman ng history ng batalyon, pinadahan-dahan niya, pinakyat yung pinakatap. Pinasok ng 1 section ng First Company. Ako ang isa sa team leader na yun. Inakyat namin ni Sergeant Pino sa dalawang team. At saka yung platoon sergeant namin, si Master Gumonod. Inakyat namin. Pag-akyat namin sa pinakatap ng yung lead scout namin, kasi masukal, parang hinawin niya yung kugon. Biglang malakas na putok yung naramdaman namin. Doon, hindi talaga namin nakuha yung pinakapik kasi malakas yung volume fire ng kalaban. Hanggang dumikit na lang kami doon kasi medyo darating na rin yung maliwanag.
Tapos yung nagkabakbakan na, at saka kami doon, parang nandoon na kami sa na line of fire na kami kasi yung 8 company at saka Sikan company, bumanat na rin sila sa top sa kalaban. Nung nakuha nyo na yun, nakadikit kayo sa kalaban, as a team leader, ano yung mga naging command mo doon sa mga tauhan mo? Ang ginawa namin, drop lang muna kami, nag-observe. Saka naramdaman namin na yung bala ng trupa, yung bala ng kalaban hindi pumapatak sa amin kasi nandun kami sa gilid sa parang sa gilid ng top. Kaya hindi kami makikita ng kalaban. Pero ang problema kasi madilim, yung trupa natin nagpaputok sa top pero hindi nila matsansa kung saan talaga yung top ng bundok. Kaya minsan yung bala ng trupa doon bumabagsak sa amin. Kaya yung sinadjust ko sa section leader namin na kung pwede bababa tayo kasi kung hindi tayo mababa, ang delikado yung bala ng trupa ang makatama sa atin. Kaya ang sinadjust, bumaba kami lahat sa pinakasabay bandang creek. Tapos pag liwanag na, tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan ng Sikan company at ng kalaban. Tapos yung ibang trupa namin na nandoon na iwan sa top, yung katabi ng 8 company, may natamaan na rin. Tapos alam ng kalaban na nandoon kami sa creek na may kugon, ang ginawa ng kalaban, sinunog yung kugon. Sinunog, pero hindi rin umabot doon sa amin banda kasi biglang namatay. Pero malapit lang talaga kami sa kalaban, pero hindi lang kami mababa kasi bumabanat din yung tropa. Ang ginawa ng tropa, nag-request sila ng MG, fire support. Doon kami nagka-problema kasi yung bagsak ng bala ng MG, yung sa fire support, bumagsak sa amin sa tabi. Mabuti yung napistuhan namin, mabuhangin na lugar. Kaya yung bala ng MG doon bumagsak sa amin pero bumaon sa lupa. May isa kaming trupa na sugatan pero maliit lang. Kaya ako ang tumawag sa ng MG sa piloto kung pwede abort kasi yung bala nila dito bumagsak sa amin. Mabuti na abort. Wala kami talagang nagawa nun kasi doon nga kami sa baba Hindi, tinawagan ako ng CEO ko na kung kaya ba daw namin. O sir, hindi namin kaya kasi nandoon kami, kitang-kita kami sa mga sniper ng kalaban. Ang ginawa namin, pinagabihan muna namin. Tapos paggabi, nag-exit kami. Kasi dahil sa isang araw na walang tulog, isang gabi, isang araw na wala kaming pahinga, tapos wala kaming kain. Pinalitan kami ng Sikan company, pinasok ulit ng Sikan company. Doon yung Sikan company sila talaga ang nakakuha sa kalaban. Naka-score ang Sikan company doon ng isang RPG, isang improvised na M14. Yung time na yun, successful yung operasyon namin sa Calm Umar na matagal-tagal na hindi nakuha ng mga weeks, na hindi nakuha ng ibang sundalo, nakuha ng Ranger ng under ng Sikan SRB. Biglang nagkagulo sa nagkaroon ng kidnapping sa Holo. Year 2000 yata yun, yung unang kidnapping talaga. Yung ginawa ng regiment, kami ang unang pinapunta doon. Pinaka-first ng simula nag-reactivate yung Ranger, ang first company ang unang pumunta ng Holo. Kaya, So, from Bohol, dinala kami sa Basilan. Pagdating namin sa Basilan, sa Holo. Pagdating namin ng Holo, doon kami yung mga gamit namin hindi na nailagay sa barracks. Yung bigla kasi kaming dinala sa operasyon Dinala kami sa operasyon papuntang bandang Patikol. Doon kunting briefing lang, diretso kaagad sa operasyon. Operasyon kami, pinasok namin yung banda sa bandang Holo. Doon nagka-engage kami. Pagpasok namin, yung taka kami kasi yung mga bahay wala ng tao. that time team leader ka pa rin. Team leader pa ako noon, Sarinto ako, team leader. Pinasok namin yung bandang,
Yung nagkuhan kami, yung kuhan pala, yung sa Umar kami noon, nagkaroon ako ng, pwede ko idugtong din. Yung sa Umar kami, pagkatapos ng operasyon, nirecommend ako ng Gold Cross noon. Lumabas naman yung Gold Cross ko sa, Unang gold course na yun. yung unang Gold Cross ko. Tapos yung sa Holo, pag operasyon namin sa Holo, team leader din ako. Ako pa rin ang team leader. Nagkaroon kami ng enkwentro sa Holos, yung pinasok namin yung bandang. Detalya mo nga yung pag-enkwentro nyo sa bandang, yung pagkuhan mo ng displays ko ng tao. Oo. Pagpasok namin sa bandang, biglang nagpahinga kami, all around security. Kasi yung barangay na yun, parang siya, yung tawag niyan, yung kahoyan, tapos sa paligid niya yung mga palayan. Kaya hindi kami nakita. Yung kalaban approaching papunta sa amin, yung grupo kasama yung kidnapping. Ang problema yung na yun, time, kasi yung civilian yung pinapauna nila. Hindi namin alam na pala yun, may baril na iniwan sa puno ng niyog. Tinawag ng kasama namin habang ang iba kumakain, tinawag. Biglang tumakbo, ang ginawa ng tropa, binaril. Doon na, malapit lang pala sa amin, 50 meters yung kalaban, hindi lang nagkakitaan kasi medyo masukal yung napistuhan ng kalaban, nagkaroon na ng bakbakan. Yung ginawa ko sa team leader, sinecure ko ang bandang right flank kasi yung kalaban doon na, umiikot na. Naka-square lang kami, yung style ng ranger pag mag-square miser, sigurado na lahat na area na masecure para walang butas na mapasukan. Umabot ng siguro mga 2 oras na bakbakan. Hindi rin namin masabi kung naka-score na may natamaan sa kalaban. Sa amin naman, okay, survive man sa amin lahat. Pero kasi grabe ang bala na bumabagsak sa amin. Kasi hindi rin kami makapag-assault doon sa pisto ng kalaban kasi open dahil sa palayan. Mga siguro hanggang mga 50 meters galing sa amin papunta sa kalaban. Kaya ang ginawa namin, stay-put na lang, i-hold ang area, tuloy-tuloy lang yung putok ng kalaban. Kami observe kasi ang pinakakinggan lang namin yung putok lang ng kalaban. Kaya biglang nagtawag yung brigade, naghingi ko na ano ang kuha namin. Sabi namin, manghingi kami ng fire support. Pinutukan ng kanyon, siguro dahil at saka papasok na rin yung 77 IB, kaya nag-atrasan yung kalaban. Yung time na yun, ang ginawa ng brigade, pinull out kami. Pinahinga muna yung tropa sa Bus-Bus. Lakad kami papuntang Mount Talipaw, action na ng padilim na, magpapadilim. Kasama body namin yung 7 company, ang first company ang leading. Pagdating namin sa may paahan ng Mount Talipaw, nagkaroon ng bakbakan sa bandang baba ng Mount Talipaw, sa bandang left portion. Kaya nagsuggest ang mga CEO noon sa bawat kumpanya na mag-conduct ng ambush yung 7 company at saka first company. Ang ginawa namin, kasi paggabi na, nagbadalian kami na nag-halt, tapos kain, tapos conduct agad ng ambush position. Mabuti na bilisan namin pagkandak ng ambush, siguro mga 15 minutes lang nakakuha na kami, nakakuha na kagad, nakaposisyon na. Kasi kung hindi kami nakaposisyon, baka maunahan pa kami ng kalaban. Kasi yung kalaban pala na magre-reinforce galing sa bandang baba ng kabilang Bayukan, Mount Talipaw, papunta na pala sa amin. Mabuti na lang nakapisto kami kaagad at nakandakan namin ng ambush yung nagre-reinforce sana. Sa time na yun, nagkaroon ng bakbakan. Kasi sa bandang 7 company ang unang nakabakbak, tapos dito rin sa amin papunta. So, isang gabi na bakbakan hanggang sa resulta ng operasyon. Maganda naman, naka-score kami. Kasama namin yung 7. Kaya sa team leader, ginawa ko lang yung dapat kong gawin na i-secure ang bandang sa right portion ng Mount Talipaw. At saka yung isang section namin umakyat sa pinaka-top ng Mount Talipaw.
Kasi hindi namin sigurado na baka magkaroon ng reinforce ang kalaban doon lulusot. Sa Silang lusutan. wala silang lulusutan kasi yung Mount Talipaw Peak kinuha na ng tropa, tapos sa right at left kinuha na rin ng tropa. Kaya ang ginawa nila yung iba na kalaban nag-withdraw pa balik sa pinanggalingan nila. At sa resulta ng bakbakan hanggang magdamag, may putok pa rin na narinig kasi sa kinabukasan pala na kuha namin, may naiwan na dalawang body count, may dalawa na buhay pa. Kaya ang ginawa ng tropa ng 7 company at saka first, pinagtulong-tulungan, in-snipe-snipe. Hanggang siguro na kasi nakakover sa puno ng niyog, naubusan ng lakas, inassault na lang. Ang resulta ng operasyon, nakakuha kami ng 4 na barel. Apat na body count. Tinawagan kami ng istipot muna. Pag-akyat ng brigade, tiningnan nila kasi pumunta man yung chopper na yung brigade. Bumalik kami sa namin pinanggalingan sa bandang Bayog Hill. Sa panon, marami pa rin operasyon hanggang nagkaroon na ng mga kunting operasyon. Pero walang magandang kasi yung kalaban, kasi nalaman ng kalaban na ranger yung nababangga nila, umaatras kaagad. Hanggang nagkagulo na naman sa Basilan, pinull out yung 1st Battalion, dinala na naman sa Basilan. Nagkaroon naman ng operasyon sa Basilan. Sinunda kasi si Abu Sabaya, sinunda namin sa Basilan kasi nandoon na pala sa Basilan si Abu Sabaya. Nagkaroon ng mga engagement sa Basilan na kasama rin kami na pero yung kalaban tumatakbo na kasi alam nila na ranger, tapos gutom na rin sila. Wala na silang kunting na lang bakbakan, umaatras na yung kalaban. Kasi yung ranger wala nang magandang fight ng time na yon. Tapos nalaman na naman ng dos ng brigade na si Abu Sabaya pumunta naman sa Siraway. Sinunda na naman ng 1st Battalion papuntang Siraway. Hanggang doon na nagkapakbakan. Palagi kaming sunod. Pero nasukol si Abu Sabaya doon, pero hindi sa unit namin na sa kumpanya namin. Ang nakakuha sa kanya yung 15 company. Kasi doon sa area ng 15 company, doon na tumbok talaga ng 15 company sa Abu Sabaya. Pero hindi pa rin nakuha si Abu Sabaya noon. Na-rescue yung dalawang Amerikano, si Burnham. Na-rescue ng tropa. Na-rescue siya. Kaya yung naman, yung 1st Battalion, pinabalik na naman nila sa Basilan. So, bali, lang kayo. Kung saan yung magulo, doon yung Pag saan yung magulo, nandoon. Hanggang nag-realign ng ranger. Ako na galing 1st company, napunta ako ng 4th company. Nag-repressure kami sa Carmen North, Cotabato. panibagong ko na naman yun. Experience na naman doon sa Carmen, ay sa Oh. Ford Company. Panibagong area na naman, panibagong tropa. Doon naman, Ano yung may kukuhan mo yung gano'n na sitwasyon, yung matagal ka sa isang kumpanya, tapos bigla kang malipat sa ibang kumpanya, ano yung na maganda na nakikita mo sa mga gano'n na yung sa 15 years ko sa 1st company, mas may sabi ko, mas maganda yung magtagal ka sa isang kumpanya. Kasi alam mo yung bawat ugali ng isang tao, sa isang kasamaan mo sa kumpanya. Maganda yung samahan ninyo, alam nyo na bawat isa, na alam mo na kung magkaroon man ng hindi ka iiwan. Kasi matindi na yung maganda yung samahan ninyo. Pero at saka sa ranger naman, hindi naman talaga kahit saan ka mapunta, nandyan pa rin yung body-body system na yung magandang samahan ng ranger. Pero sa naman, mas maganda talaga yung istipot ka kasi
parang hindi ka manibago sa company na mapapuntahan mo. So, nung nandun ka sa port company na, saan kayo na-assign na naman? Yung after ng repeater namin sa port company, napunta kami ng Davao sa bandang Pagakpak area. Maraming naman yung naranasan ko na operasyon na naman, nag-operasyon kami ulit. Na ako na nagdala sa plato namin, na inakyat namin yung Mount Tunggol. Na ang una, nagharboring na kami. Pag-akyat namin sa Mount Tunggol kasi gabi na, nagharboring kami, nakaduyan na. Tapos pinabaklas yung duyan kasi may kalaban daw sa Mount Tunggol. Yung time na yun, binaklas namin yung mga duyan, umakyat kami sa Mount Tunggol. Hindi pala namin alam na yung kalaban nakalina ng mga pandon, landmines. Kaya pag-akyat namin ng Mount Tunggol, na landmines yung tropa na dala ko, yung section na dala ko, yung time na yun, na may isa kami na nakiya, si Let William. Kasi Ano yung naging reaction mo doon sa pagka-landmines nyo as a platoon sergeant? yung time na yun, nasa kaplasan sergeant, sinicure ko muna yung mga sugatan kasi baka maugo na kuan. Pero yung dalawang team leader, pinakyat ko, kuan ko talaga kasi nag-atrasan sila eh. Pinirsa ko na iakyat yung top talaga. Kasi kung hindi namin kukunin yung top, baka madiyado kami nun. Kaya inakyat yung top, kinuha talaga naming top kahit alam namin na may mga landmines. May mga landmines pero mabuti sa pagsabog ng isang landmines, medyo nagputol-putol na yung mga wire. Inakyat namin yung top. Pagkukuha namin ng top, yung kalaban pala umatras na sila pero hinabol pa rin namin ng putok. Hindi na lang namin hinabol papuntang baba kasi hindi namin secure kung ano ang mayroon doon sa baba kasi masyadong malalim. Baka kung akyaton, babain pa namin, baka malugi pa kami. So ano yung pag-akyat mo doon, dala-dala niyo yung mga wounded nyo? Yung wounded namin, pinabayaan lang namin doon sa baba kasi sumusunod sa amin yung isang kumpanya, yung may nag-secure yung PIP company. Pagkatapos na na-secure namin yung PIP company, sinecure namin yung high ground. Yung isang patay namin at saka isang wounded namin, dahil gabi na, ibaba sana namin yung sugatan. Ang problema, hindi makababa yung chopper eh. Kaya ang ginawa ng tropa, pinakyat muna kasi secure na sa taas, pinakyat namin yung PIP company sa taas kasi para ma-secure. Yung port company, advice ng batalyong commander namin ni Colonel Yugyug na yung sugatan namin baka makiya pa, ibaba namin papuntang Taglibi. Malayo kasi yung binaba namin ng Taglibi gabi. Kaya nahirapan yung tropa. Buong company talaga ang nag-move na mag-retroback sa isang sugatan namin. Yung isang kiya namin, iniwan na lang kasi wala na eh. Kinuha na lang kinabukasan ng chopper. Basta ang priority namin yung sugatan kasi baka maubusan ng dugo. Kaya winidraw namin papuntang Taglibi. So doon sa pag-withdraw nyo, hindi na kayo na-engage? Hindi na kami na-engage kasi hindi namin alam na secure ang area pero sa awa ng Panginoon kasi dinanan talaga namin yung parang pinaka-reds yung pinili namin yung pinaka-reds. Kaya hindi naman kami nabangga. Hanggang dumating kami sa may Taglibi na na-secure naman yung mga sugatan namin. Nabuhay yung isang sugatan namin, kinabukasan kinuha ng chopper yung isang patay namin. Kating namin sa Basilan, inakyat kami kagad sa Tipo-Tipo. Pagdating namin sa Tipo-Tipo, kunting briefing lang. Briefing namin sa Marines nag-briefing. Tapos lakad kami kagad. Kabady namin yung SF 18 SF Batalyon, company yata yun. Papunta kami ng bandang Kurilim. Pagdating madaling gabi yung lakad namin, tapos lakas ng ulan.
Yung malapit na kami sa area ng Kurilim, pahinga kami, natulog muna. Tapos pagpasok namin sa area ng Kurilim, doon na kuha na namin yung SOP ng Ranger, ginamit namin kasi may tao kaming nakita na tumatakbo. Kaya ginawa namin muna kasi marami man din yung mga creek na by bounce yung trupa para makuha yung pinaka kuhan talaga, high ground. Tapos yung isang team susunod hanggang may secure ng kuhan, buong company yung isang area, susunod yung isang company ng SF. Tapos pagdating na doon namin sa Kurilim, yung objective namin yung pinaka high ground, dinadahan namin na inakyat. Pero walang laman yung area namin na inakyat. Kaya sinicure namin ng isang araw. Pag secure namin ng isang araw, kinamagahan, doon pa rin kami. Doon, duyan. Tapos, hindi namin alam na inupihan lang pala kami ng mga kalaban. Yung time na yon, yung maghapon na, yung tropa nakasecure sa area, nagpuputol na ng mga, yung sa experience ko na pangit, na kung magharboring kayo, kung may mga, occupy kami sa Kalakwan, yung high ground. Tapos, yung mag-settle down na yung tropa, biglo kaming binanata ng kalaban. Gumanti rin kami, pero yung kalaban sa baba, kaya hindi namin matalaga masipan. May isang samahan na natamaan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot namin sa area, pero tumakbo na sila eh. Ni-clear namin, binabaan namin sa baba. Kaya negative man. Kaya tumawag yung batalyon ng Marines na i-withdraw yung tropa. Kasi may isa kaming sugatan na i-withdraw. Kunin sana ng chopper pero hindi nakuha ng chopper kasi sa kabilang high ground, may mataas pa na high ground na nandoon ang galing yung 50 ng kalaban. Binakbakan yung chopper kaya hindi nakababa yung chopper. Kaya ang ginawa ng brigade, pinull out kami, binalik kami sa kuan, dala namin yung mga sugatan. Binalik kami sa Marine, sa tipo-tipo. Oo, kabady namin. Ang Marines, area ng Marines yun, pero hindi kinuha ng Marines. Pinapasok nilang Ranger. Bumalik kami doon, tapos yun na, wala na. Bigla man nilang pina-abort yung operasyon. Master. Kami ng kuan, bumalik kami sa